May protest vote, una, may protest vote, hindi nagre-reflect. Ikalawa, yung dumog ng tao kala BP Sara, nasan yan? Bakit walang reflect? Di ba? Walang reflect sa survey. Hindi nagre-reflect sa survey. O, ngayon, eto pa ang isa ko. Ang bilis ng impormasyon eh. Yung survey, nanatili silang ganun. Sinurvey nila last month, ilalabas nila ngayon pa lang. Di ba? Sinurvey nila yan, last month pa yan. Ang hindi nare-recognize ng mga survey, kaya malalaos na silang lahat. Yung nangyari ngayon hindi po isang buwan yung epekto niyan. Halimbawa, yung pagkatalo ni Abby Binay. Sikat si Binay. Sikat siya kung hindi siya dumaldal. Sikat si Binay. Makinig kasi kayong mga taga-survey company. Bakit natalo si Binay? Binanatan niya yung si BP Sara sa 20 pesos na bigas. Kung siya ay tahimik lang, baka nanalo pa yan si Abby Binay. Di ba? Yung impormasyon, late na yan. Yung survey ninyo, hindi kayo nakakasabay sa bilis ng takbo ng impormasyon. Di ba? Ang bilis ng impormasyon eh. Binanatan mo ngayon. May epekto yan sa tao, hindi yan nakaka-captured ng survey. Kaya nawalang silbi ang survey ngayon. Dinisregard. Isa pa naka-apekto sa mga survey, yung pagsulpot ng talagang mga survey na alam mo na agad na pro-government. Yung mga binabanggit natin dito, mga survey na ngayon lang nagsulputan. Dahil sa kanila, hindi na ma-distinguish ngayon yung pagkakaiba ng mga survey ninyo. Bakit pare-parehas lang ang sinasabi nyo? Di ba? Pare-parehas lang kayo eh. Kinukondisyon nyo yung utak ng tao. Ayaw na namin magpakondisyon ng utak. Ang sinasabi namin, galit kami dahil winalangya nyo si Tatay Digong, kinidnap nyo. Hindi nagre-reflect yan. Normal pa rin. Sila pa rin. Ako, sa totoo, naka-apekto yan eh. Yung mind condition ninyo, mas malaki talaga na apekto niyan. Malaki talaga epekto niyan. Pero hindi pa rin eh. Tinalo pa rin kayo eh. Biruin nyo yun sa lahat ng survey. Is either si Bongo tsaka is either nangunguna si Erwin Tulfo or wala na. Too late na yun. Too late na yung paalala mo. Nasa kalagitnaan na ako eh. Mabuti na lang yung mga Pilipino, mas nangibabaw yung galit natin. Alam niyo ako talagang naniniwala ko na malaking bagay talaga yung hindi nag-straight eh. Kasi yung boto ni Bato at saka ni Bongo, yan talaga yung boto ng Duterte. Kaya yun talaga yung tinitira ko noon pa eh. Noon pa sinasabi ko, huwag kayong maniwala sa survey, mag-straight kayo. Yan nga ang ginawa namin, Badong eh. 'Di ba? Ito yung ibabanat nyo sa akin eh. Badong, yan nga ang ginawa namin eh. Dahil nakikinig kami sa inyo. Nakikinig kami sa inyong mga Duterte vloggers. Yan talaga ang ginawa namin, Badong. Saan napunta yung boto ng mga straight? Saan napunta yung boto ng mga nag-straight ng Duterte? Yung Duterte. Saan napunta yung boto namin? Bakit hindi yata nag-reflect sa kaya may dayan? Alam niyo po,
Ang pinag-uusapan po natin ay ilan ang boto ni Bongo? 26,000,000? 28? More or less 26,000,000, 'di ba? Okay, 26,000,000 lang po, eh. Tama po 'yan. Lahat kayong nakikinig sa'kin ngayon maliban dun sa tinanggal niyo na. Lahat kayong nakikinig sa'kin ngayon, totoo naniniwala ako nag-Duterten kayo. Yung iba hindi nag+2, yung iba nag+2. 'Di ba? Totoo 'yan. Lahat kayong nanonood sa'kin ngayon, naniniwala ako diyan. Pero gaano kayo karami? Alam niyo 'yun? Malakas na impluwensya natin pero hindi pa rin natin naabot yung milyon, eh. Oh, ngayon ilan kayo nanonood sa'kin? 2.5. Ilan yung nanonood kay Bisdak? Ilan yung nanonood kay BMR? Ilan nanonood kala ano? Pagsama-samahin, hindi natin naabot yung boto hindi namin kayang abutin yung boto ni Bongo sa nasasabihan namin yung mga informed, no, na Duterte supporters. Sa totoo po, ang Duterte vote yung kay Bongo. Bakit po? Wala namang boboto kay Bongo na loyalista, eh. Wala rin namang boboto kay Bongo na dilawan. Lahat nga kayo. Pero yung target natin na maabot mismo, na maabot naming mga vloggers, mismo yung boto natin, hindi pa natin naabot. Yun yung tingin kong kinulang tayo, eh. O, palagay nyo ng 26,000,000. Sana at least 20,000,000 lahat ng Duterte. Bakit gano'n? Kasi nga siyempre wala tayong media, wala tayong lahat, eh. Aasa tayo sa mga vlogger, aasa tayo sa mga, pabor sa'tin na ah, hindi naman kasing lalaki na media, na hindi naman kasing lalaki na ABS-CBN at mga iba't iba pa. Kung lahat ng nanonood sa mga Duterte inaabot natin yung boto ni Bongo, yung machinery natin na inasa natin sa mga vlogger, sino po sa'min ang nanonood milyon? Wala naman nanonood sa'ming milyon, eh. Hindi po ba? Eh, milyon yung boto natin, eh. Hindi natin sila naabot na dapat Duterte lang iboto nyo. Hindi nga po luto, eh. Tignan niyo po yung OFW, resulta ng OFW. Inform yung mga OFW natin, 'di ba? Karamihan sa OFW natin nakatutok sa mga vloggers natin. Panalo po yung mga Duterte dun, eh. Sa OFW natin, panalo yung Duterte. Huwag niyo pong ipagpalagay na lahat ng mga Duterte supporters ay katulad ninyo na may access sa aming mga vloggers. Wala tayong machinery na dyaryo, wala tayong GMA, wala tayong ABS-CBN. Kumpara nyo nga yung SMNI o sama na natin yung Net25. Kumpara nyo nga sa naabot ng GMA at ABS-CBN. Yung sarili nating botante, hindi natin naabot para sabihin sa kanila na dapat Duterte nang iboto nyo. Hindi yung wag na nyo isama yung mga sikat na lagi nyo binoboto katulad ng as usual na si Lito Lapid. Kasi naabot sila ng ABS-CBN. Si Lito Lapid, nagtataka ba kayo? Eh putya, 'di ba ano yan? Ewan ko kung saan palabas yan si Lito Lapid. Alam niyo na yung gusto ko sabihin, eh. Yan yung dala-dala ng ABS-CBN, GMA, si Lito Lapid na napapanood nila araw-araw. Eh, sa akin naman po kung hindi niyo naman tinatanggap 'tong analysis ko, ano na bang magagawa ko rin?
Kung duda po kayo dito sa sinasabi ko, anong magagawa niyo? Magtotohanan po tayo, eh. Ang naabot ko lang. Gusto ko mang milyon ang maabot, hindi po, eh. Hindi po gano'n ang sitwasyon. Hindi po samahan ng mga vloggers. Konti pa po na aabot ng mga vloggers kasi kami yung ano na tayo, recognized na 'yan, eh. Kami yung dapat pantapat sa mga malalaking media kaya lang hindi namin talaga kayang tapatan, eh. 'Yan nga yung kaso ni Lito Lapid, 'yan ang magpapatunay sa inyo. Open na po tayo ngayon sa talakayan. Lahat ng gusto niyo ng ibato kahit na wala na sa topic natin, welcome na kayo. Pero huwag kalimutan, pwede po kayo magpakape at mag-likes po kayo. 2,400 tayo. Yung likers natin, 884 lang. Sa mga nagsasabi na ang laki ng boto ni Bongo, bakit yung ibang Duterte mababa? Tanong, bakit nung unit team, ang laki ng boto ni BBM at Sara pero hindi lahat ng senador nanalo? Same logic. Sir Badong, yung mga viewers nyo by hundreds pero yung like 100 lang. Likes nga, hindi. Boss, andito si Attorney Lambino. Tama po analysis nyo, Tito Amik. Kagabi, kwentuhan ko si Attorney Glenn at ang dami kong nalaman sa kanya about kung paano tayo dinaya ni Garcia. Sabi ni Placido Pilosopo. Sa senator nila dinaya, yung iba may nakashade na tapos yung voting kahit tama naman ang sinade. Ako ganito eh, no? Ako ganito. Ako, nabuhay ako sa mundo na hindi fair eh. Ang mundo po hindi fair, no? Si Attorney Raul Lambino, attorney, bawi tayo. Baka naman hindi si attorney yan, niloloko lang tayo niyan. Kung si Attorney Lambino talaga yan, welcome po. Sana po tuloy-tuloy lang ang laban natin. Okay. Ito po, no, ito sa akin. Hindi tayo nabubuhay sa pere na mundo. Ako, kung kayo po naniniwala na may nadaya, ako ang paniniwala ko po, kung kaya kang dayain, baka hindi naman si attorney yan, Placido, ikaw no? Mahilig ka, mananiwala ka naman na pakicheck nyo nga kung totoo si attorney yan nang mabigyan natin ng kulay blue. Ako sa totoo lang po, no? Pag ang tao sinabi niya na nadaya ko, dapat panalaw ko. Wala kang karapatan talagang umupo. Kasi nadadaya ka. Kasi ako sa totoo lang, no? Ako, wala rin akong believe sa mga taong nadadaya. mas gusto ko pa yung natalo kaysa sa nadaya. Ibig sabihin, alam mo na kung paano ka dadayain, nadaya ka pa. Yun lang naman yung sa akin, no? Kasi kamot lang. Kakamot lang. Putya, nadaya ka pa, umangal ka pa. Dapat inunahan mo. Hindi po kasi pera mundo eh. Marami bang mandaraya? Marami. Kung nadaya ka, dyan pala sa bilangan, puta, dadayain ka rin sa Senado. Baka naipirma ka na hindi mo alam. Hindi po tayo perfect world eh. No? Kaya po, kung sasabihin nyo sa akin na may nadaya, normal po yan eh. Panalo mo kahit may daya. Kung natalo ka at sabihin mo na daya, tandaan nyo sa Pilipinas, walang natatalo na politiko na daya. Meron. Lalo, 3 lang, Ruru. Kasi Duterte lang boto namin.
Ay, eto may paliwanag nga ako riyan, eh, 'no. Ang paliwanag ko nga riyan, hindi naman namin naabot, eh. Ang umaabot sa kanila, ganito 'yan, nadaya ka ngayon, bawi tayo, 'di ba? Hindi ako naniniwala na ano, eh, hindi ako naniniwala na nadaya ka tapos, daya kami. Bawi tayo, paano tayo hindi madaya sa susunod? Kamote mo 'to, maraming salamat sa pagsuporta niyo. Blim, sa opinyon ko dapat 12 senators talagang kandidato ng PDP nung simula kasi sa Visayas yung iba pinili si Bam at Kiko palit sa ibang hindi nila gusto tulad ni Pastor at kay yan gusto ko sa'yo kuya, open-minded ka parang networking. Hindi, totoo ako, hindi ako nag-aano na putya ko ngayon lang ba nagkaroon ng kung tama yung sinasabi niyo, yan kasing dayan, yan po ang pinakamahirap patunayan, si Bongbong Marcos nga milyon-milyon po gagastusin niyo para makapagpabukas kayo ng isang ballot box. Naniniwala naman ako dun sa gusto pa kasi nilang tumakbo, 'di ba? Kasi 'pag umamin ka, pansinin mo naman sorry ni Ruru. Naka Hindi, madali naman akong kausap kung hindi siya nabasa ko naman na hindi raw ako tinutukoy niya. Kaya nga dapat 'pag magsasabi kayo, sasabihin niyo sino yung tinangan niyo, sino yung ginago niyo, gano'n. Lourdes, thank you very much. Bernasor, sir pasensya ba dito kahit onti lang, importante na 'to sa vlog mo. God bless. Konti pa ba 'yan? Ang laki na niyan. Maraming salamat sa'yo, Lourdes, sa $20 Dubai. Fred Dubai. Thank you very much sa 369 AED. Yan. Nawala ako rito sa ano ko, eh. Ayun, bumalik na. Basta ako, Sir Baz, naniniwala ako sa daya kasi si Attorney Lambino na biktima nung eleksyon. Okay lang hindi ako nanalo, I will be working for Senator Bongo as lead counsel for his office sa Senate. Maraming talaga ba siya yan? Pakitignan nyo nga kung siya talaga. Pasensya ka na, attorney, senator, ang dami kasi pumapasok dito na kung sino-sino nagpangalan. Tama ka kuya, pangit din kapag padaya means weak. Correct. Bawi lang, ganun pala ako dinay. Ang problema, ganito. Ako, sa totoo lang, dinaya ko. Dapat alam mo man lang kung paano ka dinaya. Kasi pag nadalawahan ka pa, sasabihin mo pa next election na nadaya ka na naman. Ako mismo babambo na sa'yo. Nadaya ka na naman. Kada takbo mo, nadadaya ka. Ba't ka pa tumatakbo? Hindi mo naman pala alam kung paano ka dinaya. Kasi pwede naman bumawi, eh. Kita nyo po, kung hindi po magagaling yung mga Duterte, bakit po nasa top 20 kahit mga bagito pa lang? Hindi naman po tayo nangulelat, eh. Hindi po tayo nangulelat, di ba? Watching from Ontario, Canada, yes, malungkot din ako kung talagang may daya. Hindi nakapasok yung mga ibang Duterte. Attorney Lambino, hello, binoto po kita at hanggang ko PDP 10 kami. Asawa ko, Sir Bats, bumoto ng 12 senators pero hindi na-count dahil overvote daw. Mangyak-ngyak siya dahil nangampanya po kami dito sa barangay namin ng Duterte. Yan ang problema. Pag dineclare na marami talaga, eh. Marami talaga tayong problema. Hindi ko po pinagtatanggol ang COMELEC. Kung kayo po, meron po kayong mga ebidensya na nagkadayaan, eh, talagang pwede nyo naman talagang ipaglaban yan. Kaya lang, ako kasi in general, nanalo tayo. Sa mga nagsasabing nadaya, mas malawak pa rin ang sakop ng mainstream media kaysa pro-Duterte vloggers. Tama si Boss Baz, tignan lang natin si Lapid, ganyan pa rin kalakas ang mainstream.